Distinguished colleague, I rise today on a matter of personal and collective privilege to defend not only my name, but also the integrity of this institution. Today, Sara and Curly Discaya have hurled reckless and shameless and malicious accusations that I, along with other legislators, supposedly received sum of money from them in connection with DPWH projects. Let me make this crystal clear. These are outright lies and baseless accusations. This publication have no basis in fact and no place in public discourse. Daming tumawag sa akin while in the Basic Education Committee hearing. Nagulat ako. Una, hindi ko maintindihan kung ano ang aking mararamdaman. Kasi ni Anino, ni Sara o ni Curly Discaya, di ko nakita. I have never spoken to them, nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. Panahon pa lang ng pagputok ng issue ng flood control na ipaliwanag na ng representasyong na ito sa isang committee hearing sa Metro Manila Development ng DPWH na nag-e-elect ng project. Ituloy natin ang susunod na kabanata. Ang pag-a-advertise ng project sa PhilJeps, ang nagsaset ng date ng bidding, ang bidding itself, ang pagbabayad sa mga kontraktor ay lahat nasa DPWH. I do not have any hand in any of the process. Ang paratang ng mga Diskaya ay walang basihan. Hindi lang ito direktang pag-atake sa aking karangalan, kundi insulto sa aking mga kadistrito sa Lungsod Quezon na naghalal sa akin upang paglingkuran sila ng may buong katapatan at integridad. Ang trabaho ng bababatas ay magbasa at maging representante ng mamamayan sa pagbabalangkas ng national budget. Mukhang may political agenda ang pagdawit sa aking pangalan. Tama ba ang listahan ni Diskaya? My track record in public service can speak for itself. I have never been charged nor been involved with any corruption. I will not allow myself nor the constituents I represent to be dragged into the mud by individuals peddling lies for their own selfish agenda. I say this without hesitation. I will hold them accountable. My office will launch an exhaustive investigation regarding this matter. I will also file a libel case against the Diskaya so they may answer before the proper court of law for this deliberate action to destroy my reputation by deceiving the public. Let me add, Mr. Speaker, I fully support all ongoing investigation into flood control projects nationwide. Hindi ako papayag na nakawin ang pera ng taong bayan. Simula noon, Barangay Kagawad, naging kapitan ako, naging konsihal, unang termino bilang kongresista hanggang sa pangalawang termino ko bilang kongresista. Mamamatay ako at maninindigan sa marangal na paglingkod, ang buwis ng tao ibinabalik sa taong bayan. Let the truth come out. If there are irregularities, let me expose. Mr. Speaker, this is a time for truth. This is a time for accountability, not character assassination. I will continue to serve my constituents faithfully, and I will never be intimidated nor silenced by malicious attack. Thank you, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to refer the speech of the distinguished gentlelady from the 6th District of Quezon City to the Committee on Rules for its appropriate action. Mr. Speaker, my fellow legislators, I rise today to defend some of the most fundamental democratic rights, the right to organize, assemble, and protest. These are rights we have fought for across generations, yet these remain as rights of which many of us, especially the youth and students, are too often denied. Sa nagdaang mga araw, siguro nakita po natin sa social media at sa mga balita, nasaksihan ng mundo ang malalaking kilos protesta sa Indonesia. In 32 out of 38 provinces there, libu-libong estudyante at mamamayan ang nagmarcha laban sa iskandalo ng kanilang pamahalaan, ang malalaking budget cuts sa edukasyon at serbisyong panlipunan kasabay ng paglobo ng pondo para sa militar at sobra-sobrang allowances para sa mga mambabatas nila, na halos 10 beses na mas mataas kaysa minimum wage ng mga manggagawa ng Indonesia. The spark of further outrage was the death of Afan Kurniawan,
a 21-year-old delivery driver, a member of the youth, run over and killed by a militarized police vehicle during a demonstration. Di nga siya isa sa mga taga-protesta, but still, the violence of the state claimed his life. Kasunod nito, may pagsunog ng mga gusali ng gobyerno ng mga realista. Higit 1,200 ang mga inaresto at hindi bababa sa 8 ang nasawi. This is the face of state fascism. Silencing dissent, brutalizing the people, and driving the masses into the streets. The Filipino youth stand firmly with the struggle of the Indonesian people. Their courage echoes our history, and their fight against corruption mirrors the battles we have long waged in this country. Hindi kaiba sa atin ang mga nangyari sa Indonesia. Ang first quarter storm ng 1970 at ang EDSA People Power Revolution ng 1986 ay paalaala na tuwing umiiral ang pasismo ng Estado, ang kabataan ang isa sa mga nangunguna sa paglaban nito. To protest is not a crime. Protests are how rights are won. Sa pamamagitan ng aktivismo at sama-samang pagkilos, nakakamit ang mga tagumpay ng mga natatamasa natin ngayon. Una, mayroong pagbuwag ng mga monarkiya at pagbuo ng mga gobyernong demokratiko. Nagkaroon ng taas sahod at karapatang bumoto ang mga kababaihan. At nagkaroon ng pagtigil ng legal, institutionalized, and widespread child labor. At marami pang iba. At ilan lang to sa mga napanalo sa kasaysayan sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, pagkilos din ng kabataan at mamamayan ang naggamit ng mga sumusunod. Ang pagwawakas ng batas militar at pagbagsak ng diktadurang Marcos Sr., ang pagbuwag ng mandatory ROTC dahil sa pagpaslang kay Mark Wilson Chua ng University of Santo Tomas matapos niyang ilantad ang katiwalian sa ROTC. Ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nagbigay ng libreng tuition sa SUCs, nagkaroon ng moratorium sa tuition hikes ng private schools, at iba pang mga laban para sa karapatan natin sa edukasyon. At ang makasaysayang dagdag sahod at pag-iit sa karapatan ng mga manggagawa, magsasaka at maralitang lungsod. Hindi kusang binibigay ng gobyerno ang mga karapatan at kalayaan at tagumpay na ito. These were the people's victories, won through decades of mobilizations, strikes, pickets, walkouts, and protest actions. They were carried forward by organizations and movements whose persistence and sacrifice forced the state to heed the people's demands. In light of recent events, Mr. Speaker, we find ourselves once again confronting systemic repression and violence. Investigations into our flood control projects expose how deep the rot goes. Despite 1 trillion pesos disbursed since 2023, libu-libong proyekto ang hindi natapos, mababa ang kalidad, o hindi man lang nasimulan. Worse, only a handful of favored contractors cornered enormous slices of the budget. 15 firms took nearly 1/5 of the entire allocation. The Department of Finance estimated 118.5 billion pesos is lost every year to corruption in flood control projects. That is money that could have built classrooms, ensured welfare, developed agriculture, created jobs, uplifted wages. But instead, it is pocketed by the few. Mr. Speaker, lantarang pandarambong ito at pagtataksil sa ating mga kababayan. Habang ang mamamayan ay binabaha at binabaon sa utang, ang iilan ay kumakamal ng bilyon. Those who resist are even branded as terrorists. So, what of the youth who dare to fight? Unfortunately, the very voices of the future resisting this rotten status quo are being silenced. Instead of nurturing their potential, our institutions are either active in or complicit in silencing them. Ilan dito ay ang kaso ni Marcos Baltazar, na isang estudyante mula sa City College of San Jose del Monte, Bulacan, kung saan hindi siya pinayagang mag-enroll muli dahil lamang sumama siya sa mapayapang protesta para sa karapatan ng LGBTQIA+, para sa karapatan na sumuot ng mga uniforme na umaayon sa kanilang kasarian. Sa UST Senior High School naman, kung saan ang publikasyong Lastam